Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ang example ng isang bobo na naman. Okay? Hindi naman talaga siya bobo at hindi siya pinanganak ng bobo. Ginagamit niya yung estilong pagiging bobo para makatawag ng pansin para kayo mabuysit. The more na mabuysit kayo, the more na maiinis kayo, successful na siya. Mission accomplished. What a big accomplishment, Trillanes. Sabi ni Trillanes. Kay Duterte, dito mo makikita wala siyang pakialam. Si Digong, ibig niyo sabihin, wala siyang halaga na ibinibigay dito sa very important event na kasaysayan ng bansa. Sabi ni Trillanes. Ano ba naman yung bumangon ka ng maaga? Kita mo, walang kadisiplina to sa katawan nitong mama na to. Kaya I'm very frustrated and disappointed na siya ang presidente namin. Hoy, bobo, makinig ka. Yung iyong opinion sa isang individual hindi mahalaga. Kasi gusto mong galitin yung mga tao at ikinakalat mong kabobohan ng iyong mga pinagsasabi at yung kabobohan niyan ginagamit mo sandata para makatawag ka ng pansin at mabuysit yung tao. Siguro maswerte ka kung makakuha ka ng kalahating likes. Likes kalahati nasasang-ayon sa'yo. Kasi kung titingnan mo, gusto mo yung reverse na magagalit sa'yo. At least pag nagagalit sa'yo, you're in business. What a big accomplishment, Trillanes! Makikita mo rito, anong pakialam ng tao sa nakikita mo? Sa kung anong sinasabing very important event kasaysayan kahapon, masakit ng ulo, masama ang pakiramdam. Hindi ba? Nandoon naman yung kachokaran mo, yung another bobo rin na yung si Lenny. Hindi ba? Ano ba naman yung bumangon ka na maaga sasabihin mo, walang kadisiplina. Kung di ka pa naman putok sa buhong bobo, makinig ka. Halos araw-araw naglilibot ng kampo ang Pangulo na si Duterte. Samantala na ikaw nung araw, nasa kalye ka, punong-puno ng uling ang mukha mo, hindi ka pinagpapapansin at walang may gustong pumansin sa'yo, na maswerte ka, naging presidente si Pinoy, yun ang sinasabing guardian angel mo. Di ba? Ngayon, dito sa mama na to, yung iyong pangulong si Pinoy, ni hindi marunong maglibot sa kampo. Hindi natatandaan mo? Walang ginawa kundi paubo. Ito itong ganit trabaho niya nung araw. Sige. Yan! Paubo ka lang. Sige, upo. Yan ang Pangulo mo, Trillanes. Tirahin mo. Hindi pwede maglibot sa mga kampo kasi baka siya makasinghot ng sinasabing mga pollen, siya ay mag-uubong-ubo ng ganare. Maliban dyan, malakas manigarilyo. Yan ang sinasabing disiplinado. Tama? Walang ginawa kundi mag-Xbox. Ang alam ay master ng Xbox. Itong presidente nito, out of the box, ikot ng ikot niyan, nakikita mo kahit na masakit ang katawan, talagang umulan o umaraw, nandoon siya. Hindi ba? Ngayon sasabihin mo, ano ba naman bumangon na maaga? Etong Pangulo mo, ubo ng ubo. Gusto mo ba ng secret para malaman ng Pangulo mo? Eto, insider to noon dahil meron akong isang kaibigan na pag walang magawa si Pinoy, kausap niya yung kanyang unan. Gusto mo ba? Sampalin na kita dyan, tumigil ka sandali, makinig ka. Para sa ito, Duterte. Yung presidente mo si Pinoy, walang kausap noon. Tatawag siya ng mga kaibigan niya, pupunta roon. Tapos, meron siya yung sinasabing paawa effect. Alam nyo, minsan sabi niya, kaya ako kayo tinatawagan kasi hindi ako makatulog.
yung mga uto-uto ng mga gabinete niya, safe na malapit sa kanya, punta rin dating. Okay, makinig ka. Madaling araw nagising pa, sinong kinakausap niya raw? Kuminsan, unan na lang. O nanawa na sa Xbox. Gising. Alright? Gising, madaling araw. Yun. Eto, si Digong, madaling araw, gising. Ang trabaho nito hanggang madaling araw. Tandaan mo, yung mga gabinete, suko na nga, nagmi-meeting, gabinete. 2:00, 3:00 na madaling araw, sige pa, meeting. Kaya yung ibang mga gurachi na mga cabinet members, yung mga ulo, gumagano na. Nababagsak na yung iba na nagmi-meeting. Eto, para malaman, no, sasabihin na raw didigang, sige, gabi na. Umaga na pala, uwi na tayo. Si Pinoy, hindi mo pwedeng distorbohin pag sinasabing laro na Xbox. Nakita mo, kaya ang sinasabi mo, ano ba naman yung bumango ng maaga itong si Presidente? Kita mo, walang kadisiplina sa katawan, itong mama na to. Sus Mariosep ka. I'm very frustrated na, disappointed na siyang Presidente. Makinig ka, Trillanes. Natatandaan mo ba nung sa happy hour na in-interview kita, nung una nagpahayag ka na gusto mong tumakbo na maging Vice President nitong si President Digong. Kundi ka ba naman traidor, kundi ka naman napakakapal moks mo. Di ba nilantad kita? Sinabi mo nung una na gusto mo, pag nanalo, gusto mo pa nga mag-DILG noon. Di ba? Ngayon, nilalantad kita tapos hindi ka makatingin sa akin. I wish I'll have the copy of that interview sa TV5. Ngayon, ang sinasabi mo, you are judging people. Ngayon sasabihin mo, disappointed ka. Isa ka lang kulangot na ma-disappoint. Tingnan mo ba naman kung gaano kadami ang mga bumoto kay Presidente kung dinaya pa ni Mar Rojas mo. Umabot niya 25, 24 milyones, hindi 16. 16 milyones lang pinalalabas ni mga putok sa buho kayo. Kaya kayo frustrated dahil hindi nyo nailabas si Mar Rojas na presidente mo. Ano ka pa nga, balimbing ka ma. Sino bang kaninong vice ka ba? Puro ka vice ng kalukuhan. kaya etong sinasabi ko, ako naman, taga-puna lang ako, kaya huwag kayo maiinis sa akin. O ikaw, Trillanes, kung nakikinig ka, don't be, just ignore me. Pretend that I'm ignorant. So, ignore my ignorance and stupidity and pretend that I'm stupid like you. So, ang stupido, isang stupido nagkakaintindihan sa lengguwahe ng isang stupido. In your own language, I'm gonna use your language and make you feel something like this. Sabi mo, ano ba naman ang bumango ng maaga itong si Duterte? Kita mo, walang kadisiplina sa katawan itong mama na to. Kaya I'm very frustrated and disappointed na siya ang naging presidente natin. Ganyan ang bibig ni ikaw, Trillanes, bibig ni Alejano, bibig ni Risa Ontiveros, bibig nitong si Kiko, patay, bibig ni Bamakino, bibig nitong pinaka-leader ninyong tumatahimik lang. Ilabas mo nga dyan si Franklin H. The hip laksan mo nga ng konti. Ano sinasabi mo? Bobo. Sinong bobo? Okay. Hindi mo sila mapagsabihan yung mga tropa mo, Franklin. Ako mataas ang respeto ko sa iyo eh. Nagpatingin ka na ba? Diyan ako kinakabahan yung Sige, pakiulit. Meron kang extra beating sa paghinga mo. Baka may prolapse ka in your heart valve. Magpatingin ka na sa opisina ko dahil ako'y veterinaryo.